Magandang araw po. Ako po si Dr. Miguel Reyes, isang doktor na inilaan ang aking propesyon sa pangangalaga ng kalusugan at kapakanan ng ating mga nakatatanda. Sa maraming taon, hindi na po mabilang ang mga pag-uusap namin tungkol sa napakaraming desisyon na kaakibat ng pagtanda, at isa sa pinakamahalaga ay ang posibleng paglipat sa isang nursing home o bahay aruga. Ito'y isang pagpili na madalas isinasaalang-alang dahil sa mga praktikal na dahilan para sa kaligtasan o upang pagaanin ang pasanin ng pamilya. Gayunpaman, nais ko pong ibahagi ang ilang taos-pusong pagninilay hango sa mga karanasan ng mga taong dinaanan na ang landas na ito upang mag-alok ng mas malalim na pangunawa sa kung ano talaga ang maaaring kahinatnan ng pagbabagong ito sa buhay. Ang mga ito'y hindi para panghinaan kayo ng loob, kundi para bigyan kayo ng mga kaalaman na karapat-dapat ninyong pag-isipan bilang isang senior. Narito po ang 6 na mahahalagang aral, mga leksyon mula sa puso na naniniwala akong napakahalaga. Pagkawala ng ugnayan sa iyong tunay na pagkatao. Naisip nyo na po ba kung ano talaga ang bumubuo sa inyo bilang kayo nang lumitaw ang ideya ng paglipat sa nursing home? Marahil na unawaan ninyong iiwan ninyo ang inyong kinasanayang paligid. Ngunit ang hindi lubos na naiintindihan ng marami ay maaari rin ninyong maiwan ang maliliit na piraso ng inyong sarili. Bago ang ganitong paglipat, ang inyong pagkakakilanlan ay kadalasang hinahabi sa mga simple at pang-araw-araw na sandali. Marahil ito'y ang pagtitimpla ng inyong kape sa umaga sa paraang gustong-gusto ninyo, ang mapagmahal na pag-aalaga sa inyong mga halamanan, o ang tahimik na pagbabasa sa inyong paboritong silya. Bawat isa sa mga ritual na ito ay higit pa sa isang karaniwang gawain. Ito'y salamin ng kung sino kayo, isang tahimik na pagdiriwang ng inyong sariling katangian. Hindi nagtatagal matapos manirahan sa isang nursing home, ilang mga kasamahan natin ang nagsisimulang makaramdam ng lumalaking agwat mula sa maliliit ngunit makabuluhang personal na ritual na ito. Ang nakabalangkas na kalikasan ng pang-araw-araw na schedule at gawain ay maaaring mag-iwan ng kaunting puwang para sa mga personal na kagustuhan o sa mga tahimik na gawaing nagpapahayag ng sarili. Nang hindi namamalayan, maaari ninyong dahan-dahang bitiwan ang mismong mga gawi at interes na nagbibigay kahulugan sa inyo. Ang inyong halamanan ay maaaring mapalitan ng mga halamang nakapaso na hindi naman ninyo pinili. Ang mga libro ay maaaring maging palamuti na lamang, at ang kape sa umaga ay maaaring maging pare-pareho na lang, kulang sa inyong personal na timpla. Sa paglipas ng panahon, ang banayad na pagkakawalay na ito ay maaaring lumalim. Ang pagkawala ng maliliit na pang-araw-araw na gawaing ito ay maaaring mangahulugan ng pagkawala ng mahahalagang hibla na nag-uugnay sa inyo sa inyong tunay na pagkatao. Maaari ninyong matagpuan ang inyong sarili na nagtatanong sa loob-loob, nahihirapang kilalanin ang taong inyong kinahinatnan. Ang inyong pagkakakilanlan ay maaaring maramdamang tahimik na nalulunod sa isang pangkomunidad na rutina na nag-iiwan sa inyong pakiramdam na hindi konektado at tila dayuhan sa sarili, na para bang may nawala kayong mahalaga nang hindi man lang namamalayan ang tunay na halaga nito hanggang sa ito'y wala na. Sa pagninilay rito, malinaw
kung gaano kahalaga ang mga personal na ritual na ito. Hindi lamang mga aktibidad, kundi mahahalagang bahagi ng inyong pagkakakilanlan. Kung may maibabahagi akong isang piraso ng karunungan dito, ito'y ang buong tapang na protektahan ang mga tila maliliit na aspetong ito ng inyong sarili. Ang inyong mga hilig gawi at ritual ay hindi mga walang kwentang detalye. Sila'y mga angkla na matatag na humahawak sa inyo sa inyong tunay na pagkatao, nagbibigay ng kahulugan, kagalakan, at pagpapatuloy habang kayo'y naglalakbay sa mga pagbabago sa buhay. Kalungkutan sa gitna ng maraming tao. Isa sa mga pinakamalaking maling akala tungkol sa paglipat sa nursing home ay automatiko nitong wawakasan ang kalungkutan. Tutal napapaligiran naman kayo araw-araw ng ibang mga residente at tagapag-alaga. Gayunpaman, ang natutuklasan ng marami ay isang kakaiba, mas banayad na anyo ng pag-iisa kalungkutan sa gitna ng maraming tao. Kadalasan, hindi ang kawalan ng tao ang labis na nararamdaman, kundi ang kakulangan ng makabuluhang ugnayan. Ang uri ng interaksyon na nagpapalusog sa inyong espiritu at nagpapaalala sa inyong kayo'y mahalaga pa rin. Sa simula, maaaring asahan ninyo ang mga pag-uusap na puno ng tawanan, pakikisama, at ibinabahaging karanasan na magiging pang-araw-araw ninyong pamantayan. Ngunit di magtatagal, maaaring mapagtanto ninyong ang tunay na koneksyon ay maaaring maging mailap, natatabunan ng mga maiikling interaksyon na tila hindi man lang umabot sa tunay na pagkakaibigan. Maaaring madalas ang ngitian at sagana sa maiikling kwentuhan, ngunit ang malalim at taos-pusong pag-uusap na dati ninyong tinatamasa kasama ang pamilya at mga matagal ng kaibigan ay maaaring maramdamang malayo at hindi maabot. Kahit napapaligiran ng iba, madalas kayong makaramdam na tila hindi nakikita, na para bang ang inyong sariling kwento ay nawawala sa dagat ng mga mukha kung saan bawat tao ay tahimik na nakikibaka sa sarili nilang kalungkutan. Ang dalaw ng pamilya, bagamat pinahahalagahan, ay maaaring unti-unting mabawasan habang ang inyong mga mahal sa buhay ay nagiging abala sa kani-kanilang buhay, trabaho at responsibilidad. Bawat napalampas na dalaw ay maaaring magpatindi sa sakit ng pagkawalay, iiwan kayong nakatanaw sa mga pintuan ng may tahimik na pag-asa, nag-iisip kung may makakaalala bang dumating ngayon. Ang mga piyesta, opisyal at katapusan ng linggo na dating masiglang pagtitipon na puno ng init, tawanan at kwentuhan ay maaaring unti-unting maging mga hapong walang laman na ginugugol sa pananabik, sa mga pamilyar na tinig at sa ginhawa ng mga ibinabahaging alaala. Ang pinakamasakit marahil ay ang pagkilala na ang kalungkutan ay maaaring umiral ng gayon kalakas sa loob ng mga dingding na puno ng mga taong may mabubuting hangarin. Ipinauunawa nito sa inyo na ang tunay na pakikisama ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagkakalapit. Ito'y tungkol sa pakiramdam na tunay kang nakikita, naririnig at nauunawaan. Ito'y tungkol sa mga sandaling iyon na may isang taong humihinto para tunay na makinig upang kilalanin ang inyong mga saya, kalungkutan, nakaraan at mga pangarap. Kahit ngayon, kung isinasaalang-alang ninyo ang paglipat na ito, hinihikayat ko kayong huminto at magnilay
ng malalim sa inyong kasalukuyang mga ugnayan. Isaalang-alang kung paano mapapanatili ang makabuluhang relasyon higit pa sa mga simpleng pagdalaw o paminsan-minsang tawag. Ang paglinang ng tunay na koneksyon ay mahalaga at ang kalungkutan ay mapapagaan lamang ng mga tunay na interaksyon na umaantig sa inyong puso at nagpapatibay sa inyong halaga. Dahil ang totoo, kahit sa gitna ng maraming tao, walang kasinggaling magpagaling, kundi ang pakiramdam na tunay kang kilala at lubos na minamahal. Ang hindi inaasahang pisikal na paghina kapag nagawa na ang desisyon na lumipat sa isang nursing home, madalas malinaw ang inaasahan, magiging mas ligtas kayo, mas komportable, at mas maaalagaan. Ang hindi palaging inaasahan ay kung gaano kabilis maaaring tumugon ang katawan sa bagong kaginhawahang ito sa pamamagitan ng mabilis na paghina. Bago ang ganitong paglipat, maaaring ipinagmamalaki ninyo ang inyong kasarinlan, araw-araw na paglalakad sa paligid ng inyong lugar, pagluluto ng inyong mga paboritong pagkain, kahit na mga simpleng gawain tulad ng pagdidilig ng halaman o pamimili ng grocery. Bawat maliit na aktibidad ay tahimik na nag-aambag sa pagpapanatili ng inyong lakas at sigla. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang linggo ng paninirahan sa isang nursing home, ilang individual ang nakakaramdam na ang kanilang pisikal na kondisyon ay hindi inaasahang nagsisimulang humina. Maaaring hindi ito agaran mga banayad na pagbabago lamang sa una. Ang mga paglalakad na dati ninyong tinatamasa sa labas ay maaaring mapalitan ng maiikling paglalakad sa mga pasilyong tila walang buhay. Ang mga pagkaing dating nangangailangan ng paghahanda at banayad na pagsisikap ay maaaring maging mga tray na walang kahirap-hirap na inihahatid sa inyong silid. Unti-unti, maaari ninyong mapansin ang kabigatan sa inyong mga binti, paninigas sa inyong mga kasukasuan, at hindi magtatagal, ang mga gawaing kasing simple ng pagtayo mula sa upuan ay maaaring maging nakakagulat na mahirap. Habang mas tinatanggap ninyo ang tulong para sa mga bagay na dati ninyong nagagawa ng mag-isa, mas maaaring humina ang inyong katawan. Ang mga kalamnan na dating malakas at maaasahan ay tila nagtataksil sa inyo ng hihina dahil sa hindi pagkakagamit. Marahil mas nakakadismaya pa kaysa sa mga pisikal na pagbabago ay ang emosyonal na epekto ng paghinang ito. Maaari kayong makaramdam na mas kaunti ang kakayahan, mas marupok, at maging palaasa. Mga damdaming maaaring hindi pa ninyo tunay na naranasan dati. Ang pagkawala ng pisikal na lakas ay hindi lamang tungkol sa nabawasang pagkilos. Maaari itong unti-unting kumitil sa inyong tiwala sa sarili, inyong dangal, at inyong pagkakakilanlan. Maaari ninyong simulang questionin kung ang inyong desisyon, bagamat ginawa ng may mabuting hangarin, ay hindi sinasadyang nag-alis sa inyo ng mismong kasarinlan na nais ninyong mapanatili. Kung alam lang sana ng lahat na ayon ang kaginhawahan, ay maaaring madaling maging isang bitag na banayad na nag-aanyaya sa kawalan ng aktibidad at pagiging kampante. Nais ko sanang may magpapaalala sa ating lahat ng pangunahing katotohanan na ang pagkilos, kahit sa maliliit na pang-araw-araw na ritual, ay mahalaga sa ating kagalingan, lalo na habang tayo'y tumatanda. Sa pagbabalik tanaw,
Marami ang mas lalaban pa sana para mapanatili ang kanilang aktibong pamumuhay, para dahan-dahan ngunit matatag na itulak palayo ang mga kaginhawahang unti-unting nagpabawas sa kanilang lakas. Dahil sa pagkawala ng pisikal na kalusugan, napagtatanto ninyong nawalan kayo ng isang bagay na higit na mahalaga, ang kalayaang mamuhay ng lubusan ayon sa inyong sariling mga kagustuhan. Pagkawala ng karapatan sa pribadong espasyo at kontrol, bago isaalang ng alang ang isang nursing home, ang pribadong espasyo ay malamang natural at hindi kinwestiyon. Isang mahalagang bahagi ng inyong dignidad at pagkatao. Sa bahay, ang inyong personal na espasyo ay sagrado, isang lugar kung saan malaya kayong makakapagdesisyon tungkol sa inyong oras, mga gawain at rutina nang hindi nangangailangan ng paliwanag. Gayunpaman, ang pagpasok sa isang nursing home ay maaaring mangahulugan ng pagtapak sa isang mundo kung saan ang pribadong espasyo ay nakakagulat, na nagiging limitado, at ang kontrol sa inyong pang-araw-araw na buhay ay maaaring tahimik na mawala. Sa una, ang pagbabagong ito ay maaaring halos hindi mapansin. Ang presensya ng mga tagapag-alaga ay maaaring tila nakakapanatag at nakakaginhawa. Gayunpaman, hindi magtatagal maaari ninyong simulang maramdaman ang banayad, ngunit palagi ang panghihimasok ng iba sa paggawa ng desisyon para sa inyo, kung kailan kakain, matutulog, o kahit paano manamit. Ang maliliit na pang-araw-araw na pagpili na dati pangkaraniwan lamang ay maaaring biglang mangailangan ng pahintulot o supervision. Ang mga miyembro ng staff ay maaaring madalas pumasok sa inyong silid, minsan nang walang babala, na nagiging dahilan para maramdaman ninyong lantad at vulnerable kahit ang inyong pinakapribadong mga sandali. Ang pagkawala ng pribadong espasyo ay hindi lamang abala. Maaari itong malalim na makaapekto sa inyong pakiramdam ng kasarinlan at pagpapahalaga sa sarili. Ang palagiang pangangasiwa ay maaaring magparamdam sa inyong hindi na kayo ang sarili ninyo, mas kaunti ang kakayahan at mas palaasa. Maaari nitong sirain ang inyong kumpiyansa, habang ang inyong sariling tinig at mga pagpili ay natatabunan ng mga institusyonal na rutina. Sa pagninilay rito, malinaw na ang pribadong espasyo ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pisikal na lugar. Ito'y tungkol sa pagkakaroon ng autonomiya, dignidad, at makabuluhang pakiramdam ng kontrol. Kung mas maraming tao ang maagang nakakaunawa kung gaano kalalim ang epekto ng pagkawala ng pribadong espasyo sa kanilang emosyonal na kapakanan, ipaglalaban nila ang mas matibay na mga hangganan mula pa sa simula. Ang pribadong espasyo, natutunan ko, ay isang pundasyon ng dignidad, isang mahalagang karapatan na karapat-dapat na buong tapang na protektahan, lalo na habang hinaharap natin ang mga kahinaan na kaakibat ng pagtanda. Ang hirap sa pagbawi ng inyong kalayaan. Kapag unang lumitaw ang ideya ng paglipat sa isang nursing home, minsan ito'y naiisip bilang isang pansamantalang pagpili, isang hakbang lamang kaysa isang permanenteng pagbabago. Ang pag-iisip na makakabalik sa sariling tahanan ay maaaring makapagbigay kapanatagan, pinananatiling buhay, ang pag-asa,
na ang inyong kasarinlan ay madaling mababawi kapag handa na kayo. Ngunit ang hindi napagtatanto ng marami ay kung gaano kabilis maaaring maging malabo ang daan pabalik sa kalayaan at kung gaano kahirap itong bawiin. Hindi nagtatagal matapos manirahan ang mga kaginhawahan at kaginhawaan ng palagi ang pangangalaga ay maaaring unti-unting magbago sa pang-araw-araw na buhay. Ang mga rutina ay maaaring maging mas simple, nangangailangan ng mas kaunting pagsisikap at pagdedesisyon. Unti-unti nang hindi namamalayan ang kasarinlan ay maaaring humina na ginagawang mas nakakatakot ang pag-asam na bumalik sa bahay. Ang dating inilaan bilang isang panandaliang kaayusan ay maaaring maging isang pangmatagalang katotohanan habang ang kumpiyansa at mga kasanayang kailangan para mamuhay ng mag-isa ay tahimik na nababawasan. Sa emosyonal na aspeto rin, ang mga hadlang ay maaaring napakalaki. Ang takot ay maaaring pumasok. Ang takot na hindi na kayang alagaan ang sarili, muli ang kawalan ng katiyakan kung paano haharapin ang buhay sa labas ng mga sumusuportang dingding na iyon at ang nananatiling pag-aalinlangan kung ang dating lakas at kasarinlan ay tunay pang maibabalik. Ang pamilya, bagamat may mabuting hangarin, ay maaaring magpalakas sa mga takot na ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga alalahanin tungkol sa inyong kaligtasan na banayad na humahadlang sa ideya ng pagbawi ng inyong kasarinlan. Dahan-dahan, ang paniniwalang ang kalayaan ay abot kamay pa rin ay maaaring magsimulang maglaho. Sa malalim na pagninilay, nais ko sanang may malinaw na nagpaliwanag kung gaano kalalim ang hirap na bawiin ang kalayaan kapag ito'y isinuko na. Hindi lamang ito tungkol sa lohistika ng pag-uwi o sa mga pisikal na hamon. Ito rin ay ang pagharap sa emosyonal na lakas ng loob na kailangan para humakbang pabalik sa isang buhay na dati ninyong kilalang kilala, ngunit ngayon ay tila malayo at nakakatakot. Ang kalayaan ay hindi lamang tungkol sa pananatili sa inyong sariling espasyo. Ito'y tungkol sa pagpapanatili ng paniniwala sa sarili na kaya ninyo at karapat-dapat kayong mamuhay ng lubusan ayon sa inyong sariling mga kagustuhan, gaano man kahirap ang paglalakbay pabalik. Pagmamaliit sa emosyonal na epekto sa relasyon ng pamilya. Kapag isinasaalang-alang ang paglipat sa isang nursing home, isang pangunahing motibasyon ay madalas ang protektahan ang pamilya mula sa stress ng pag-aalaga. Maaari ninyong isipin ang isang sitwasyon kung saan ang inyong mga relasyon ay uunlad malaya mula sa mga panggigipit at pang-araw-araw na hamon ng pamamahala sa inyong kalusugan at kaligtasan. Gayunpaman, ang hindi palaging nakikita ay kung gaano kalalim maaaring mabago ng desisyong ito ang mga emosyonal na ugnayang maingat na binuo sa loob ng mga dekada. Sa una lahat ay maaaring tila kayang pamahalaan, lingguhang pagdalaw, mga nakakaginhawang tawag sa telepono at pamilyar na yakap na ipinagpapalitan sa mga pagtitipon ng pamilya. Gayunpaman, unti-unti ang mga interaksyon ay maaaring banayad na magbago. Ang mga pag-uusap na dating puno ng saya, tawanan at gaan ay maaaring maging formal na lalong nakasentro sa mga praktikal na bagay.
kaysa sa makabuluhang koneksyon. Maaari ninyong mapansin ang pag-aatubili sa tinig ng inyong mga anak, ang pagkabalisa sa kanilang mga kilos, na para bang ang mga pagdalaw ay naging obligasyon na lamang kaysa masayang muling pagkikita. Sa paglipas ng panahon, ang konsensya o pagkakasala ay maaaring tahimik na pumasok sa relasyon. Maaaring makonsensya ang inyong mga anak dahil hindi sapat ang kanilang pagdalaw, at maaari naman kayong makonsensya sa anumang pasanin na naidudulot ninyo sa kanila. Bawat napalampas na dalaw o ipinagpalibang tawag sa telepono ay maaaring maramdamang mas mabigat nagpapalalim sa hindi nasasabing pagkabalisa na hindi hayagang matugunan ng alinmang panig. Ang mapagmahal na pagiging malapit na dating walang kahirap-hirap na tinatamasa ay maaaring magsimulang masira na papalitan ng magagalang na pag-uusap na nagkukubli ng mas malalim na emosyonal na pakikibaka. Marahil ang pinakamasakit ay ang masaksihan kung paano ang inyong pamilya na dating inyong pinakamatibay na emosyonal na sandigan ay nagsisimulang lumayo sa emosyonal na aspeto habang ang relasyon ay nagbabago mula sa tunay na pagiging malapit patungo sa maingat na pakikitungo. Ang kapaligiran sa nursing home nang hindi sinasadya ay maaaring magbago sa mga ugnayan ng pamilya mula sa isang bagay na maganda at natural patungo sa isang bagay na pilit at formal na magdudulot sa inyo ng malalim na pananabik sa dating pagiging malapit na inyong ibinahagi. Kung ang nakatagong emosyonal na epektong ito ay lubos na naunawaan, noon pa ang desisyon ay maaaring harapin ng iba na may mas bukas na komunikasyon na malinaw na ipinapahayag kung ano ang inaasahan ng lahat na mapanatili. Dahil ang tunay na lakas ng relasyon ng pamilya ay hindi lamang tungkol sa kaginhawahan o pisikal na pangangalaga. Ito'y tungkol sa hindi nasasabing emosyonal na ugnayang nagpapanatili sa atin. Mga ugnayang karapat-dapat sa maingat na pangangalaga at pag-aaruga kahit nasa harap ng pinakamalalaking pagbabago sa buhay. Pagpapahalaga sa inyong kasarinlan, isang pagninilay sa mga pagpili sa buhay. Sa pagbabalik-tanaw, ang pinakamalaking pagsisisi para sa marami ay hindi lamang ang paglipat sa isang nursing home. Ito'y ang paniniwalang iyon lamang ang kanilang pagpipilian. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko ng inyong kasarinlan o tahimik na pagbitiw sa kontrol sa inyong sariling kwento. Sa halip, ito'y nananawagan para sa maingat na pagsasaalang-alang, bukas na komunikasyon at matapang na pagtataguyod sa kung ano talaga ang mahalaga. Ang inyong dignidad, pagkakakilanlan at mga relasyon ay karapat-dapat na protektahan sa bawat yugto ng buhay. Bago gumawa ng ganito kahalagang desisyon, hinihimok ko kayong huminto muna at magnilay ng malalim. Ano po ang pinakamahalaga sa inyo? Ang inyong kalayaan at pagkatao ay napakahalagang yaman. Panghawakan po ninyo ito ng may buong puso, sapagkat ito ang nagbibigay kahulugan sa yaman at katotohanan ng inyong paglalakbay sa buhay. Ang mga aral na ito ay ibinabahagi upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at totoo palagi. Bilang inyong doktor, ang pinakamahalagang aral sa buhay
na maibabahagi ko ay ito ang proaktibong pakikilahok sa inyong sariling buhay, kalusugan, at mga pagpili ay pinakamahalaga. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng inyong sariling tinig at ang kahalagahan ng pagpaplano para sa hinaharap ayon sa inyong mga kagustuhan hanggat maaari. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng sandali para magnilay at magbahagi ng isang bagay na inyong natutunan mula sa mga karanasang ito o marahil isang pagsasaalang-alang na tumatak sa inyo. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Mangyari po sanang ibahagi ninyo ito sa inyong mga kaanak at mahal sa buhay. Ang bukas na pag-uusap ang unang hakbang tungo sa matalinong mga desisyon. Salamat po sa inyong oras at naway mamuhay tayo ayon sa ating sariling mga kagustuhan.